Good morning po sa atin lahat. Usog ko lang po itong aking podium. Dito ako sa kanan kasi nandito si Romel. Natakot bigla eh. Ayan, I hope nakikita niyo naman po. Magandang umaga po sa atin lahat and it's great na tayo pong lahat ay magkakasama ngayon para sa ating worship service. So, sa ating pong pagsisimula, gusto ko lang pong basahin ito na na-receive ko kasi mayroon po akong Bible app sa aking phone. Sabi po dito, enter His gates with thanksgiving, go into His courts with praise, give thanks to Him and praise His name. Sobrang na-encourage po ako, tapos nung nakita ko yung GC natin, ganito yung itsura ng ating hall, di ba? So, enter His gates, di ba? Talagang nagpapasalamat kayo, di ba? So, sino man yung may event mamaya, salamat kasi na-enjoy namin itong place na to. Talaga namang hinanda ni God para i-encourage tayo, di ba? Para i-worship natin siya. So, sa umaga din pong ito, gusto ko lang pong ipabatid pagka makita niyo po si Ver Palero, nagse-celebrate po siya ng kanyang physical birthday today, no? So, nasa children's ministry siya and later, encourage po natin siya at batiin po natin siya sa kanyang kaarawan. Ayan. I hope tayo po ay handa para makapakinig sa ating mensahe ngayong umaga. Si Christian po ay wala po dito ngayon, naimbitahan po siya magsalita sa Marikina. Okay, so pinag-pray din po natin siya na mailahayag po niya yung salita ng Diyos po doon sa mga kapatid natin sa Marikina. Okay, sa ating pong pagsisimula, gusto ko pong tingnan ninyo yung screen. Ano po yung nakikita nyo dyan? So, siguro I would like to ask a raise of hands, no? Sino po dito ang nakakita nitong basong ito na half full? Okay, so may ilang mga nagsabi half full. Yung iba naman na nagsabing half empty itong basong ito. Sino yung raise of hands? Okay, so yung iba nahihiya lang, no? Pero napansin ko talagang medyo hati tayo, no? Di ba? The way we see this image. Kung titignan po natin, talaga namang isang baso lang siya na may laman ng tubig. Pero nung na-interpret po natin siya, di ba? Magkakaiba po yung ating pananaw nung tinitignan natin to. Actually, hindi na po ito bago sa atin. No? Madalas na po na rin natin ito o na pakinggan na rin po natin ito o nakita. Pero itong bagay na ito ay pinakita ko sa inyo because ang ating pong mga mata hindi po siya nagsisinungaling. So, exactly po kung ano yung nakikita natin, yan po yan, may baso na may lamang tubig. Pero bakit po nagkaiba yung ating mga pananaw? What do you think po kaya ang naging difference, no? So, ang ating pong mga mata ay hindi po siya naglalay, pero na-interpret po natin ito because as we process yung image na nakita po natin, nakikita po natin what it means to us and kung paano ito nakaka-apekto sa atin. Kung paano po natin ito i-apply. Tama po ba? Sabi nga po sa Proverbs 21 and verse 2 sa English Standard Version, every way of a man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart. Para po sa mga may asawa, kami mga lalaki, sinasabi namin palagi kaming tama. Tama ba? Pero ang totoo lang, pagka nagkaroon na ng diskusyon, tama pala yung aming mga asawa. Mas tama sila, no? Pero sinasabi po dito, tayo pong lahat to. Minsan may mga pananaw tayo na tama yung ating tingin, tama yung ating mga pananaw, desisyon. Pero sinasabi po dito, but the Lord weighs the heart. So looking at the cup kanina of water, it's not about what we actually see, but kung ano yung nakikita ng ating mga puso. Ang titulo po ng ating mensahe ngayong umaga, what do you see? Alright, so let's go to God and let's pray. Ama namin Diyos na dakila, salamat po sa pagkakataong ito at sa opportunity na makapagbahagi po ako ng mensahe. I pray, Father, na kayo po ang manguna po sa amin, kayo po ang mag-guide, God, sa aming mga puso at maintindihan po namin ito. Hindi po sa aking kaalaman, ngunit sa inyo po, ang inyong spirit po ang kumilos upang ma-encourage po kami lahat. Binabahagi po namin ito lahat sa inyo at pinagpapasalamat. Ito'y samot-dalangin ko po sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, so sabi nga po kanina, every way of a man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart. Alam niyo po, yung parehong puso at yung mga mata natin, nilikha ng Diyos yan kasi kailangan po natin. Napaka-importante sa Diyos yan. Di ba? Parang mahirap po tayong mabuhay, imposible po tayong mabuhay kung wala tayong puso.
na magpapump ng blood sa lahat po ng kaduluduluhan ng katawan po natin. And create din naman ni God yung ating mga mata para po tayo makakita ng lahat ng kanyang mga nilikha. Diba? Yung kagandahan ng creation na meron siya. But you see, ang ating po mga mata, nakikita lang po dito yung surface ng mga bagay. And without the heart, without our hearts, mahirapan po tayo to see the deeper meaning or deep things about other things na create ni God o lahat ng mga bagay na sa harapan po namin. May narinig nga pong salita, sinabi po niya, the greatest gift na ibinigay ng Diyos o regalo ng Diyos sa atin ay ang vision. You see, ang ating pong sight is a function po siya ng ating mga mata. Pero ang vision is a function po ng ating mga puso. Kaya napakahalaga po sa Diyos ng ating mga puso. Tayo po bilang mga created beings, nasa image po na, napaka-importante po na patuloy po natin itong nakikita, yung mga bagay. At yung role ng puso sa bawat bagay na ito ay napakalaki. Our eyes can see the present, but our hearts can see what is ahead. Even nung panahon ni Jeremiah, God asked Jeremiah the same thing. In Jeremiah 1:11 verse 11 and 12 NIV, the word of the Lord came to me. What do you see, Jeremiah? I see the branch of an almond tree, I replied. The Lord said to me, you have seen correctly, for I am watching to see that my word is fulfilled. So, Jeremiah was asked by God, what do you see? Point number 1, God wants us to see what He sees. God asked Jeremiah what he sees, hindi dahil hindi alam ni God. Pero gusto niyang isiguraduhin na nakikita ni God, nakikita niya, ay nakikita rin po ni Jeremiah. As human beings, napaka-limited po natin sa maraming bagay. And as we live in this world, mas lalong nagiging totoo yun. We can only see the physical things that are in front of us. Pero kahit na po tayo ay nandito sa mundo, God requires us to see beyond sa mga nakikita po ng ating mga mata. Kaya dito po pumapasok ang role ng ating mga puso. Naalala niyo po yung storya ni David. So in search of a new king, sinabi ni God kay Samuel, no, ang isang famous na linya na alam po natin sa Bible. Sabi po dito sa 1 Samuel 16 verse 7 in NIV, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Grabe. Ang dami niyo pong mababasa yan sa Scripture, that God always look at the heart sa atin. No? So, may share ko lamang po, napakatotoo nitong Scripture sa akin. Actually, isa po ako sa nag-benefit dito. Maalala ko nung si Luisa, baka feeling ko nabasa niya to eh. Bago niya isipin, sino kaya yung iibigin ko? Di ba? So, sabi niya doon, sabi ni God, do not consider his appearance. Di ba? Grabe, panalong-panalo ako doon. Kasi, kung makikilala niyo po ako noon, para akong tuko. Yung malaking mata, payat na payat, di ba? Sobrang, parang hindi ako kanais-nais. At literally talaga namang, hindi ko alam kung may iibig ba sa akin, di ba? Parang mga ganun. Pero nakakatuwa si God. Isipin nyo, sinabi pa niya, specific siya, or his height. pwede naman sinabi ni God, do not consider his appearance, do not consider his wealth, di ba? Or his status. Pero specific talaga sinabi ni God, height. Di ba? So, winner na winner ako dito sa scripture na to, grabe. So, buti na lang. So, buti na lang, di ba? Buti na lang tumitingin si God sa ating mga puso. Ayun, kaya pinagpapasalamat ko si God sa scripture na to kasi, si Luisa, ako po ang piniling kanyang ibigin. Amen? Yun. So, napakasarap lang po sa pakiramdam kapag ka po tayo ay may mga bagay na
napakahalaga po sa atin. At syempre sa mata ni God. Di ba? Going back doon sa sinabi po ni Samuel, so sabi po kay Samuel, do not look beyond what people see, but to look where God is looking at. Yun po ay sa puso. Kung si God ay tumitingin sa mga puso, hindi ba dapat tayo rin po ay tumitingin sa mga puso ng bawat taong nasa harapan po natin? You see, God doesn't look at the amount you give, barya man yan o papel, because He looks at the heart. You see, God doesn't look kung sintonado ka o nasa tono ka, pero talagang gusto mo lang kumanta kay God. Di ba? God looks at the heart. See, God doesn't look down. Doesn't look if you're down or joyful nung pumasok ka dito, di ba? Parang napakabigat siguro ng puso mo, talagang excited ka lang. Hindi po niya tinitignan yun. Ang mahalaga, nandito ka, nakaupo ka ngayon, napapakinggan mo yung salita ng Diyos, at tinitignan ng Diyos ang iyong puso. Amen. Because it is with your heart that you saw the importance of giving. It is with your heart that you saw the importance of singing the worship to God. And it is with your heart that you saw the need to be here and worship God regardless po sa inyong mga situation. Because that is what God sees. And that is exactly kung ano yung gusto mayang makita nating lahat. Ano ba yung nakita ni God sa puso ni David? Okay? Si David is a warrior. David is a warrior. Mababasa po natin yan sa Samuel na nakipaglaban siya sa mga leon, di ba? At mga bear na nangaagaw ng mga alagang tupa ng kanyang ama. Di ba? Sa mga may asawa siguro, gets ko minsan magiging leon tayo sa ating mga spouse. Pero iba yon, di ba? Pero aminin natin, sino na ba dito ang nakapagbunong braso sa isang leon? Meron na ba? Meron ba sa atin dito nakipagbunong braso sa isang bear? Di ba? Pero alam ko yung iba sa inyo, alam ko. Takot na takot kayo sa ipis pa lang, di ba? Ipis pa lang, takot na takot ka na. Di ba? Pero here is Goliath. Napakalupit, di ba? Maalala po natin nung nilabanan po niya si Goliath. Si Goliath at saka yung mga soldiers ng Israel, yung mga Israel at that time, pareho po nilang nakita si Goliath. Pero anong naging reaksyon ng mga soldiers? 'Di ba? Nung naghamon si Goliath, ni isa sa kanila walang naglakas ng loob at natakot sila. Pero si David, 'di ba, nilabanan niya si Goliath at pinatay niya ito. So both David and the soldiers, pareho po nilang nakita sa kanilang mga mata si Goliath. But the soldiers saw defeat and David saw victory. David saw what God wants him to see. That is how God wants to work with us. Another story po, hindi na po tayo lalayo of course sa buhay po ni Jesus sa crucifixion. May dalawa pong thief na nakasabay po niyang ipinako sa krus, sa kaliwa at sa kanan. Pareho po nila nakita si Jesus. Pero yung isa, nakita niya si Jesus bilang isang ordinaryong tao na makasalanan at dapat di mamatay. Ngunit yung isa po, nakita si Jesus bilang isang hari, mamamatay ngunit muling mabubuhay at patuloy na maghahari. Remember mga kapatid, God looks at the heart. One see Him as an ordinary sinful man, but one saw Him differently. The other thief saw what God wants him to see. At kaya nga po, prinamis ni Jesus sa kanya na siya ay makakasama niya sa paradise. How about tayo mga kapatid? Saan bahagi ng buhay mo ngayon na nakikita ng Diyos ang nais din niyang iyong makita? To be honest, talaga namang minsan, even sa buhay ko, nabubulag din po ako. Napakarami pong akala ko, ito yung tamang desisyon, ito yung tama akong gawin, ito yung dapat na gawin dito sa brother na to, sa sister na to, ito yung dapat na gawin ng bawat isa. Yung mga ganun pong bagay, puro dapat. You know, talaga naman pong hindi ko rin nakikita yung mga bagay na gusto rin makita ng Diyos. Even po sa aking buhay, sa aking marriage, sa inyong mga marriages, do you continue to honor one another?
Are you becoming more united since the day one na nag-promise kayo na magmamahalan kayo sa isa't isa? Mas nagiging united ba kayo sa lahat ng bagay o unti-unti kayo nagkakahiwalay sa inyong mga desisyon sa buhay? Sa iyong mga finances, are you being a good steward? So I appreciate yung message po ni Peter kanina talking about stewardship. Do you honor God with your money na galing din sa Kanya? In your relationships, are you keeping it pure? Do you delight sa mga relationship na ibinigay sa iyo ni God? Kung may talento ka, huwag mong itago. Are you using it to glorify God? Does your talent na multiply mo sa iyong buhay? It matters to God, mga kapatid, that we are able to see kung ano yung nakikita ni God sa ating buhay. So, ano bang practical things na naisip ko na pwede po nating gawin? Una pong practical na gusto kong gawin natin is seek help kay God in prayer. You know, sa 2 Kings 6:15-17, when the servant of the man of God got up and went out early the next morning, an army of horses and chariots had surrounded the city. "Oh no, my Lord, what shall we do?" the servant asked. "Don't be afraid," the prophets answered. "Those who are with us are more than those who are with them." And Elisha prayed, "Open his eyes, Lord, so that he may see." Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. So they were in a battle. Yung servant ni Elisha, shock na shock sa dami ng mga nakita niyang mga kalaban. Pero yun lang yung nakikita niya. And Elisha prayed to God na makita din ng kanyang servant. You know, may mga bagay po sa buhay natin na kinakailangan po nating ilagay yung sarili natin doon sa may signal. 'Di ba? Kung nahihirapan kang mag-send ng message, makapag-reach out sa ibang tao, baka nasa maling signal ka o baka wala kang signal. Kailangan mong ilagay yung sarili mo sa presence ni God. You know, we are in a spiritual battle every single day. And mga bagay na spiritual, makikita mo lang siya if you put yourself in a spiritual ground. Naintindihan niyo po? Mahihirapan ka talaga makita yung mga bagay na kung hindi ka spiritual. Kung hindi mo ito pinapanalangin sa Diyos. Kung hindi mo ito ina-ask ng help sa Kanya. Kaya napaka-powerful po ng ating mga prayer. Wag na wag po natin itong kalilimutan. Pangalawa po, sa nakita kong practical na we can do, seek help sa iyong kapwa by asking advice. Sometimes po, it's hard for us to see what is ahead of us. Diba? Pero mag-guide po tayo ng mga taong nakakakita na. Diba? So I appreciate yung mga seniors ministry po natin. Diba? Pagka may mga bagay po tayo na gustong ma-evaluate sa ating buhay, magtanong po tayo sa kanila, sa mga nakakatanda po sa atin, kasi sa dami po na experiences nila, sa dami po ng bagay na natutunan nila sa kanilang buhay, marami po tayong matututunan. Sabi nga po sa Proverbs 11:14, "For lack of guidance, a nation falls, but victory is won through many advisors." Gamitin po natin yung opportunity sa mga relationship po na meron tayo sa bawat isa. You know, hindi lang po tayo nandito para makipag-fellowship sa bawat isa, pero matuto po tayo sa bawat isa. Sa iyong talent man, kung gusto mong mag-grow dito, lumapit ka doon sa alam mong nandoon yung iyong talent. Kung sa giving man, gusto mong matuto sa giving, lumapit ka doon sa kilala mo na talaga namang napakaganda ng kanyang stewardship sa harapan ng Diyos. Napakarami po nating mga talents sa kingdom. And you know, isa sa mga grateful things na meron tayo, di ba? Examples na mai-imitate po natin paano mag-excel sa ating mga trabaho, sa ating ministry, sa ating marriages, di ba? Sa ating pag-aaral. Yung mga bagay pong ito ay napakahalaga para po sa bawat isa. Huwag na huwag po natin kalilimutan. Point number 2, God wants us to share what we see. So hindi lang po gusto ni God na makita natin yung nakikita niya. Ngayon na nakakita mo na, ibahagi mo rin. Napaka-importante po nito, and things na alam po natin, we cannot hold it in because God wants us to share it. In Acts chapter 4, in verses 18-20 in NIV, "Then they called them in again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. But Peter and John replied, 'Which is right in God's eyes, to listen to you or to him?'
You be the judges. As for us, we cannot help speaking about what we have seen and heard. So Peter and John are talking about here yung coming of the kingdom during the Pentecost. Yung Holy Spirit, kung paano kumilos. Grabe talaga naman, napaka-powerful. And not many were able to see it. They were able to see and experience it. Diba? Pero ano sabi nila? As for us, we cannot help but speaking about what we have seen and heard. I think this is a good conviction po na dapat po natin matutunan bilang mga alagad ng Diyos. Napakarami pong magagandang bagay ang natutunan na po natin sa kingdom. Especially kung matagal ka ng miyembro ng simbahan. Napakarami mo na nakita mga miracles na ginawa si God sa buhay mo, sa buhay ng mga ibang tao. Pero ang challenge ko sa iyo mga kapatid, don't keep it. Don't keep it. I-share mo, ibahagi mo sa iyong kapwa. Maaring may nakikita ka din sa iyong kapatid sa simbahan na kailangan mong sabihin sa kanya, or sa finances na kailangan mong sabihin sa iyong magulang o sa iyong asawa, or family group or Bible talk na kailangan mong magpahiwatig sa kanila. Don't hold back. Don't keep it. God wants you to share it. Because when you share the things that God also sees, you are allowing God to make you a counsel to someone. You are allowing God to make you a counsel to someone. Tingnan ninyo ang inyong mga katabi. Yan. Tingnan niyo yung inyong mga katabi. Ano yung nakikita niyo sa kanya? Okay? Kung nakikita niyo kailangan niya magbago, sabihin mo, bro, kailangan mo magbago. Okay, may... Tingnan niyo, di ba? I mean, it's exciting, no? It's exciting na may dagdag tayong opportunity na during fellowship, di ba, you're able to see now kung ano yung pwede mong makita sa iyong kapwa. Di ba? Kung hindi mo alam yung mga bagay na kailangan mong gawin, pero yun yung mga bagay na ipagpipray mo ngayon. Di ba? Matutulungan at matutulungan ka rin. So wag po natin tayong tumingin sa itsura o sa anumang pong bagay na nakikita natin. Patuloy lamang po natin tulungan ang bawat isa sa pamamagitan po ng pag-share natin sa mga bagay po na nakikita po natin. At para naman po sa mga kaibigan po namin na dumadalo ngayon, thank you po for joining us. Talaga na-appreciate po namin. And especially those who are studying the Bible. Kaya gusto ko lang naman din po i-share itong scripture na to sa 1 John chapter 1 and verse 3. We proclaim to you that what we have seen and heard, so that you may have fellowship with us, and our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Gusto po namin kayong makasama. Gusto po namin maipabatid sa inyo na gusto po namin na magbahagi ng mga bagay po na natutunan po namin, mga nakita namin sa relationship po namin kay God. And I hope and pray na mai-allow niyo po kami no maging bahagi ng inyong buhay. Ma-allow niyo po kami na maihayag ito kasi we cannot keep it talaga. We just want to share it to you. And makasama po namin kayo sa fellowship namin kay God at saka kay Jesus Christ mismo. Amen. Ang simbahan po kami, hindi po kami perfect. Buti na lang, di ba? Kasi nung dinatnan ko po yung simbahan way back 1992 when I was first invited and attended church. I was a campus student. Grabe talaga amaze ako sa kingdom. Oo, talagang ibang klase. Kasi nakita ko din yung pagkakaiba ng bawat isa. Pero alam niyo yung damayan, nakarelate po ako. Yun yung bagay na maganda sa simbahan, sa fellowship natin. Hindi po natin kailangan maging perfect. Tandaan po natin, kailangan natin si God. Yan ang kailangan natin. Hindi natin kailangan maging perfect, pero kailangan natin si God para turuan tayo sa ating buhay. Mga kapatid, sa aking pagtatapos, what do you see? God wants us to see what He sees, and God wants us to share what we see. I hope itong lesson na pong ito ay nag-open po sa atin opportunity para makita po natin differently yung mga bagay sa paligid po natin. When talking to people, when reading the Bible, when doing the budgeting, when you're praying, di ba? And in everything, I hope it allowed your hearts to see
beyond what your eyes can see. Salamat po, mga kapatid, and let's close out in a word of prayer. Let us pray. Ama namin Diyos na dakila, salamat po sa mensaheng inyo pong binahagi sa amin. I pray, Father God, that we can continue to appreciate, God, the things that we are able to see. And I pray that we go beyond, God, using the heart, God, that you have given us. As you look into our hearts, we're able to see the things ahead of us, God, yung mga exciting things na pinaplano nyo po para sa amin. And I pray, Father, that we can continue to share it to other people. Ama, pinagpapasalamat ko po ang lahat sa inyo, and all this we pray in the name of your Son, Jesus. Amen. Salamat po mga kapatid.